Isang uri ng karamdaman na tigdas lang ang pinagmumulan. SSPE o Subacute Sclerosing Panencephalitis. Pambihirang sakit na panghabang buhay na pagkaratay ang ibinibigay. Samahan niyo ko ngayong gabi at ating talakayin ang misteryosong sakit na SSPE at alamin natin kung paano nga ba ito maiiwasan. Ako po si Karen Davila at ito ang The Correspondence. Nakahiga lang at nakasuot ng lampin. Okay. Hindi makakilos mag-isa. Hindi rin makapagsalita para sabihin kung merong sakit na nararamdaman. Kung hindi lang dahil sa kanyang laki, aakalain mong isang sanggol ang 17 taong gulang na si John Mark. Ito na ang kanyang naging kalagayan matapos siyang dapuan ng sakit na SSPE o Subacute Sclerosing Panencephalitis. Isang uri ng sakit na maaring maging komplikasyon ng tigdas. Kung 5 months pa lang siya, nag-fever siya. Na una ang sabi ng doctor, viral. Tapos yung pala, very high ang fever noon. Tapos naglabas ng rashes, yung pala measles. Nung time na yun, nag-worry na ako kasi wala pa siyang measles shots. Natatakot ako sa complications. Hindi. Tapos na lang. Single parent at nag-iisang anak ni Marisa si John. 9 na taong gulang siya noon nang matuklasan at lumabas sa kanya ang simptomas nito. At first, tinatawag ako kasi nagkakaroon sila ng problema. Si John daw ikot ng ikot sa classroom. Lagi daw hindi nakaka-finish ng copy sa board. Nabother na ako nung ang grades niya, suddenly, pati yung multiplication table na dapat memorize niya, hindi na niya alam. Minsan nakatingin siya sa akin, kinakausap ko, pero parang hindi niya ako nakikita. So, nirecommend nung pedya niya kami sa isang neurologist. Halos gumuho ang mundo ni Marisa nang malaman ang karamdaman ng anak. Ang pinakamahirap pa daw ay kung paano niya ito ipapaliwanag noon kay John. Nadidinig na yung mga sinasabi ng doktor. Tapos isang gabi, natutulog kami, tahimik na. Sabi niya, Mami, mamamatay ba ako? Inisip ko kung paano ko sasagutin. Sabi ko sa kanya, sabi ko kasi sweetheart, everybody naman is going to die. Sabi ko gano'n. Sabi ko, una-una lang. Tapos eto yung masakit. Sabi niya, Bali, Mami, pag mauuna ako sa'yo, babantayan kita. Sabi niya gano'n. Isinilang at lumaki si John na isang normal na bata. Masigla, matalino, mabait at makulit. Pero dahil sa SSPE, unti-unting naglaho ang lakas ng musmus niyang katawan. Nawala na rin ang bakas ng saya sa mukha ni John. Hanggang sa tuluyan na itong naratay at naging isang alagain. Gustong-gusto niya yan, gugupit siya. Napilitang mag-resign sa trabaho si Marisa para lang maalagaan si John. Kaya papaliguan na natin si Jan. Ligo na si Jan. Nak, okay lang ha. Huwag galit ha. Sandali lang tayo, baby. Sandali lang. Sige ha. Ulo naman ako. Apakan ako. Very good. Ang sarap. Ano? Very good. One, two, three ulit ha. Hali ah. 1, 2, 3 up! Oops! Very good! Araw-araw dinedress to, pero ang tube, once a month, sabi papalitan. Sa pamamagitan na lang ng tube kumakain si John. Dahil diretso sa bituka, mahalaga raw na lagi itong malinis para hindi siya maimpeksyon. Ang tagal-tagal ko na itong ginagawa, pero pag nagpapalit pa rin ako, natatakot pa rin ako, nagne-nervous pa din ako. Sandali lang. Bibigis na mami. Ayan, seizure na. Ayan, seizure. Sandali lang, sweetie. Maya-maya bigla na lang sinumpong si John ng pangingisay. Walang bantay, nagsisisyo. Ito, tumatama ito. Ay, wag ka na!
walang magawa ang kanyang inang si Marisa at kanyang lola, kundi ang hawakan siya. Finish na, darling? Finish na? Hindi mo malalaman finish kasi, yan, finish na. Hindi pa tapos kasi wala, Pag, ayan, tapos na yon, nag-blink na siya. Hindi pa. Sweetheart, wala pa. Ayun, okay na, darling, okay na. Finish, good boy. Finish. Brave talaga yan, si John Mark, brave yan. Habang naninigas si John, walang bakas na pagkabahala sa mukha ni Marisa. Sa araw-araw daw, 6 hanggang 10 beses kung sumpungin si John ng pangingisay. Kaya nasanay na raw siya. Meron bang part sa'yo na gusto mo siya na parang manahimik na rin? Minsan gusto ko tsaka kasi mahirap kahit may pera, wala naman medicine, di ba? Nakikita mo, ganon. Naghihirap. Minsan, minsan mas madalas pa nga yung dasal ko If you're not going to make him well, take him na. Tsaka, if you're going to take him, sana now na, yung hindi masakit, hindi mahaba. Tsaka, nung hindi pa nga kami. Dahil sa hindi na nakakalakad at limitado ang pagkilos ni John, tuluyan ang lumiit at bumaluktot ang kanyang mga buto. Hindi raw ito napatherapy noon ni Marisa dahil sa kakulangan ng pera. Nakatitig lang sa isang Pagdating sa pagkain at gamot, ito ang hindi pwedeng makaligtaan ni Marisa. 6 a.m., 10 a.m., 2 p.m., 6 p.m., 10 p.m. Pero 6 times siya nag-feeding. Yung gamot niya 5 times a day. Ito yung medicines niya. Nilalagay ko yung kanyang medicine. Tuwing 2 oras, matyaga rin pinapainom ni Marisa si John ng tubig sa pamamagitan ng syringe. One more. Very good! Wala man salita pero sa bawat ngiti, kurap ng mata at higpit ng kapit. Nararamdaman daw ni Marisa ang damdamin ng anak. Nakikita ko na nagre-react siya kapag weak ako. Nakikita ko rin kung paano nag-glow yung eyes niya pagka-strong ako. Sa tuwing nakikita ni Marisa ang mga larawan ng anak noong bata pa ito at malakas na malakas, hindi niya mapigilan ang maluha. Tapos ito naman, wala pa din siyang sakit dito. Isang New Year's Day celebration to na kinuhanan to ng daddy ko. Ito yung 3 years ago, may sakit na siya dito, birthday niya yan. Lumabas kami. Wala, namimiss ko lang kasi siya Namimiss ko yung okay siya. Tsaka yung naiisip ko kasi yung dati masaya kami. Tapos ngayon, kamala na. Tapos yung yung thought na hindi na siya mabalik sa dati. Siyempre, masakit naman yun. Walang pinipili ang SSPE. Ano nga ba ang subacute sclerosing panencephalitis o SSPE? Paano ba nakukuha ito? At may lunas bang naghihintay sa dinapuan nito? O milagro na lang ba ang natatanging pag-asa ng mga nagdurusang pamilya? Surprisingly, ang nakita namin, karamihan mga lalaki. Sila yung mas predisposed na mag-SSP. Hindi pangkaraniwang sakit ang subacute sclerosing panencephalitis, pero pangkaraniwan ang sakit na pinagmulan nito, ang simpleng tigdas. Nagsimula ang sakit na ito sa India at karaniwang nakikita ito sa mga may hirap na bansa o third world countries, kung saan mataas pa rin ang bilang ng mga nagkakatigdas. Isa na dito ang Pilipinas. Ang mga batang nag-SSPE, karamihan sa kanila nagka-measles before the age of 2. And surprisingly, ang nakita namin, karamihan mga lalaki. Sila yung mas predisposed na mag-SSPE. Oo. So, ibig sabihin, ang immune response nila kasi at that time, hindi pa masyadong well-developed.